hindi po sila sumipot, mismo pong si ma'am na ang nagsabi, si DSWD, Na sa pangyayari nga po na gano'n, hindi na siya sumipot sa gano'n, sa usapan. At wala din naman daw, hindi daw po pwedeng makuha niya mga bata. Subscribe to my channel. good afternoon, isang napakainit na hapon mga katuwang, sobrang init. Samahan niyo po kami ni Mama El. Pupunta kami ngayon kana Mulong. Ayan, may nagpapabigay kay Mulong si Ma'am Shirley. Take a shout out, Ma'am Shirley. Yes, isa nating katuwang si Ma'am Shirley of Switzerland. Tara po, kumustahin po natin yung pamilya ni Mulong, si Mulong at yung kanyang mga anak matapos na tuluyan pong iwanan sila ni Rochelle, yung nanay ng mga bata. Tara. Let's go. 53 ng hapon mga katuwang. Pa tayo mga katuwang. Ito yung sinasabi ni Mulong Mama Elo, yung padyak cooler na yan na bigay ni Ma'am Nancy. Plano niyang kabitan ng kahit second hand lang na scooter para magamit niya pagka magtitinda-tinda siya ng mga fishball, kikiam sa sentro ng Binsons. Ay, oo. Ayan. Pwede nga naman ano? Oo. Bagong laba Tap. Tapo! Ayun. Uy! Uy, Na-istorbo ang inyong anak. naistorbo ang banding. Parang katatapos mo lang maglaba. Tuyo na, oh. Bless. Ito, kamukha ito ni Rochelle, oh. Bless na. Bless. Bless, bless. Uy, ito logo naman. Oh. Asan yung isa? Andyan yata po pala na namin. Okay. Andun kaya pa. Nandong kila Yopa. Okay. Ay, salamat Mulong. Uy! Presko yung Oo nga, daan nyo. mahangin pala dito, oh. Higa po, nagiga-higa po kami at Mahangin. Kumusta ka? Kumusta ang tatay, nanay? Kumusta ang pagiging tatay at nanay? okay naman. Ha? Okay naman po. Okay naman. Okay, so alright? Yung mga bata, kumusta? Di na hinahanap yung nanay? Ay, hindi na po. Wala na. Wala na. Okay. Sanay na rin. Sanay na sila, no? Anong nangyari? Katabi ako dito kay Mulong. Ay, hindi nga po sumipot. Ha? Hindi nga po sumipot. Pero may schedule na. Ay, okay. Nung una pong harap, sumipot po. Ha? Nagsipot po nung unang harap. Ang unang harap, Opo. sumipot. Yung Pangalawa? pangalawa po, hindi na po sumipot. Hindi po sila dumating. Ano sabi? Kasi po, nung una po, humarap sila. Ang sabi po ay siya yung papa-DSWD. Dito ka na. Ayaw. Ha? Kumusta? Di ka makapaghanap buhay. Hindi nga po nagbabantay po sa mga bata. Kahit mo lang po sabihin natin dito sa una ay mahirap maging isang ama at ina. Unti-unti rin pong nakakayanan. Tsaka pati po, di rin ngayon makapaghanap po. May naasikaso lang po kami ng Yung mga inaasikaso noon ni Kaagapay JM. Okay. So yun. Ayoko nang pag-usapan yun at ayoko namang ma-preempt kung ano yung mga nilalakad yung yun. Basta't napanood mo ba yung vlog ko kay doon sa dating asawa mo? Opo, napanood ko rin po. Oo. Huwag natin pag-usapan yun siguro. Ang importante, andito sa iyo ang mga bata, walang sakit, inaalagaan mo. So, ganun na lang siguro. Yummy.
Medyo mahirap talaga yan sa una. Ano? Ayaw po. Ikaw yung maging nanay at tatay. Pero ngayon, hindi ka nga makapagtrabaho dahil may mga nilalakad ka. Nagagatas pa ba yung anak mo? Opo. Naggatas? Opo. Sila. Magastos. Kaya naman. Oo. Sige po. Ingay niyo. Mhm. Ito yung lalagyan ng ano. Sabi nga ni Kaagapay JM, may mga naka-schedule daw na paghaharap-harap sa barangay. Nung una nagkaharap kayo, Opo. Masarap po siya. nandun yung dalawa. Nandun po. Anong naging usapan sa barangay? Ay, siyempre po sa una, sila ang tinanong, gano'n, ganyan. Ang akala nga po nung una, at dumating po yung sila bianan, yung mismong mama niya, dumating, pati yung mga kapatid, akala niya sa kanya kakampi. Tapos nung pagdating po nung Magulang niya at kapatid. dumating. Nung ano na nga po, nalaman niya na hindi pala panig sa kanya, ay naku po, kung andun lang po kayo, baka nakita niyo kung gaano niya nawala ang respeto niya sa kahit sa magulang. Kung sigawan niya, Yung magulang niya? sobra-sobra. Dahil hindi kumampi sa kanya? Siya po. Sa akin naman po, nung sa akin, hindi ko na kailangan kung ang akala ko kasi nila sa akin, makipagkasundo ko sa kanila. Kasi alam mo, yung mga ganyang usapin, hindi na dapat dinadaan sa barangay. Pero po respeto ba? No? Opo, yun po yung ano po. Kasi ang papel lang naman ng barangay dyan is papagkasunduin kayo. Opo. Papagkasunduin kayo, yung mga hindi mga nagkakaintindihan, hindi nagkakaunawaan, may kunting gusot. Opo. Gigit na ang barangay para kayo papagkasunduin. Pero sa ganyang usapan, nakikita ko naman na malabo na magkasundo kayo. No? Totoo. Malabo na magkasundo kayo. Totoo na wala na po talaga dapat pagkasundo. Wala na dapat pag-usapan sa barangay. So, ang iyong konsentrasyon sa husgado na. Nakapag-ipon ka na ba ng mga ebidensya? Meron po. Marami na. Okay. Opo. Sa totoo lang po talaga, nung una po, alam ko na rin po andyan sila. Dahil gusto ko lang po talaga maging mapayapa na nung una, pinabayaan ko na po ang lahat. Ayaw ko na po ng gulo. Ayaw ko na kung ano pa man. Sila pa po mismo yung kasi po binaliktad niya po bago po kayo pumunta doon. Ako po ay nagtatrabaho. Diyan po ako nadaan. Ang sabi nga niya, marami naman daw daanan kung bakit doon ka pa dumadaan. Yun nga po. Sa may lugar nila. Yun nga po. Doon po talaga ako nadaan dahil andyan po rin ang amo ko malapit dyan. Andyan po ang bahay malapit. Siyempre po, pag pauwi na ako, dyan ako dadaan. Isa po pagkakuha ko ng sahod ko, babalik ako. Wala pa kalayo. Doon ang shortcut Opo. sa pagpunta mo sa trabaho mo. Opo. Ay, sakto po. Alam mo na talaga andun sila. Alam ko po. Okay. Dahil lagi ko po sila nakikita, okay lang naman po sa akin yun. Kasi ayaw ko na nga po talaga ng kung ano pa man. Gusto mo tahimik. Opo, gusto ko tahimik na. Sabi daw po niya sabi baga po doon sa salita niya sa akin ay gusto daw, ako daw yung may ipalaglag ko daw yung salita niyang gano'n. Nakukusap to lang. Sa loob ng 2 buwan ko po siyang pinakikiusapan. Sobra-sobra. Sabi, ako nagtatanga-tangahan ako sa sarili ko para sa mga anak ko. Para lang di magkahiwa-hiwalay. Sabi ko nga po sa kanya, pagtulog na po yung mga bata, kinakausap ko siya. Ang sabi ko sa kanya, kung totoo man na meron yan, kung totoo man na meron yan laman, gagawin ko ang lahat. Aakuin ko. Pero Talaga? tigilan mo na ang lahat. Gusto ko ako, aakuin ko siya, tigilan mo na ang lahat. Din po sa salita niya, nung mapanood ko po yung ano niya, ay kabaliktaran po ang lahat. Baliktaran. Opo. Tapos yun nga po yung bago po yung pagpunta po ninyo sa kanya, ay mayroon din po yung pangyayaring gano'n. Binekta din po niya ang pangyayari. Kasi po, yung hapon na po na yun, pauwi na rin ako, galing po sa trabaho.
ay bibili po sana ako ng mga ulam-ulam namin ng mga anak ko doon sa may kanto. Naroon po yung may nagtitinda po doon ng isda. Ay andun rin po sila. Ay hindi naman po ako sabihin na kung ano, mabili po sana ako. Ay sila po yung may ganang magalit pa sa akin. Kaya nawala po yung gana kong bumili tuloy. Okay. Itong pangalawang pagharap ninyo sa barangay, hindi na sumipot. Opo. Ano lang po yata siguro po. Hindi naman po. Mahirap po kasi paniwalaan ang mga sabi-sabi na walang pruweba. Pero marami pong nagsasabi dyan na kaya siguro daw hindi umara kasi yung balita lang naman po. Kasi mahirap baga po magsalita kung ano pa man. Ang balita po kasi siguro nag-away daw. Yun lang sabi. Ayan na natin sila doon. Kaya sabi ko wala na po ako doon, labas na ako. Labas na tayo doon, labas ka na doon. Labas na po ako doon. Anyway, ang usapan magkikita kayo sa barangay Opo. at pag-uusapan sa pangalawang pagkakataon. Opo. No? Dahil siya po ang nagsabi na DSWD yung mga bata. Pero alam mo, hindi naman pa pwedeng kunin niya ng DSWD kasi may magulang naman. Opo. May magulang naman, i-assist yan ng DSWD kung pwedeng kunin. May mga magulang naman, malalakas pa, no? Walang ganon, mulong, no? Tapos na rin po naman yung yung pag-usap na gano'n dahil po sa Ano na pag-usapan nyo? ay hindi po sila sumipot, mismo pong si ma'am na ang nagsabi sa DSWD Na sa pangyayari niya po na gano'n na hindi na siya sumipot sa gano'n sa usapan at wala din naman daw po, hindi daw po pwedeng makuha niya mga bata. Kaya ako po yung lubos na nagpapasalamat. Unang-una po sa Panginoon, nagpapasalamat ako dahil ginagabayan po ako lagi kahit sa kabila ng lahat na nangyayari sa akin. Binibigay pa rin po yung mas malawak na pagkunawa ko, pasyensya, lahat po. Kaya po talaga nagpapasalamat po. nung una kasi, ang gusto niya, magkausap kayo sa barangay, pipirma sa isang kasulatan o kasunduan na wala nang pakialaman. Yun nga po yung inano ko na sa barangay nung una. Kasi ang akala po niya nung una, wala po akong naka-blatter. Yung pangyayari pa lang naman po na yun, may automatic po, nag-blatter na ako noon sa barangay. Na ang i-blatter ko lang po, ay wala nang pakialaman. Hindi ko na nga po sila pinatawag. Dahil ayaw ko na po ng gulo. Ang ano ko lang po sa barangay, wala nang pakialaman. Kahit pa sabi, magkasalubungan kami kung ano pa man. Plano niya noon kung magkakasundo, wala nang pakialaman, babalik na sila rito sa dating bahay nung lalaki. Magkatapat lang kayo ng pinto. Magkatapat lang kayo ng pinto. Ito lang yun, Ayun, saradong yun, Yun mga katuwang, Ay, paano nga po? Yung saradong yun na pinto, yun yung dating bahay nung lalaki. Yun, mga katuwang, no? Magkatapat lang halos sila ng pinto. Paano nga po kung gabi ay lasing yung ano niya, ay bang napasukan na pinto? Magpalitan na lang daw kayo. Isa pa po yung salitaan niyang yun. Magpalitan na lang daw kayo. Super po yung salitaan niyang yun. Ang bihira. Ganun ba kadali? Ang bihira. Doon sa mga nababasa ko sa comment section, lahat galit sa kanya no? Siya po. Lahat galit sa kanya. Kaya Mulong, no? Kami mamailan sana yung bigay mo kay Mulong. Yung pinabibigay ni Ma'am Shirley, Ma'am Shirley. ng Switzerland. Oo. Magalang shout out, Ma'am Shirley. Ito po, para kay Bulong. Bigay po natin. Bulong. And 1, Maraming salamat po. 2, 3, 4. Ayan, 4 pieces. Total of 2,000 pesos. Ayan. Yan kay Ma'am Shirley. Bahala ka na dyan, Mulong. Ay, maraming salamat po, Ma'am Shirley, sa bigay niyo naman po sa amin. Kakatulong yun sa'yo sa Ito panahon po ay ngayon. Malaking tulong po ito para sa akin. Sa pang-araw-araw na lang po sa ngayon. Dahil hindi pa po ako nakapagtrabaho. Maraming salamat po. God bless po. Sana po pagpalain pa po kayo ng marami. At ganoon din po sa inyo, Kuya Efren. Sa inyo po lahat na tumutulong sa akin at sa lahat po nakakapanood at susuporta sa akin. Maraming salamat. Sabi ni Ma'am Shirley, pagpakatatag ka, at nararamdaman nila yung pagiging
tatay at nanay mo, no? Maging si Ma'am Nancy, yung mga nagbigay sa iyo ng ito, di ba? Si Ma'am Nancy ang nagbigay niyan, ano? Yung padyak cooler mo. Ako po'y lubos nga akong nagpapasalamat. Hindi ko po laging nawawala sa akin. Sa bawat pagtulog ko po, ay lagi ko pong kasama ko kayong lahat sa pagdarasal ko. Na sa oras po baga ng may problema ako, lagi po andyan kayo lahat. Yung nagbigay ng bangka mo, si Tukayo. Si Tukayong Efren Tibay, ano? So, ayun, sige na, bahala ka na dyan, ha? Sige po. Ingat ka. Alam mo, yung mga anak mo siyempre, Opo. kailangan ka, no? Kailangan ka. Balitaan mo na lang kami. Opo. Kung sakasakali, ano? Ito yung panganay. Siya po. Ay, ito yung panganay. Layas na to. Ay, ito pala. Oo. Hi. Nag-eskwela na tumulong? Pag-grade 4 po ngayon. Grade? Grade 4 po. Grade 4 na ito. Siya po. Late. Grade 4 na pala to. Sige, mulong. Sige. Bilhan namin yan ng gamit sa school. Ano? Ay, salamat. Grade 4, Mama El. Ah, Grade 4 tong pag ano si anak ni Mulong. lalaro kami dyan. Kaya nagugulat siya eh. Nakikipaglaro ako dito. Ito si ano? Lalim po. Oh. Kinder na po. Kinder. There, okay. Parang meron pa doon sa kinder. Sana matupad yung ano mo doon para mapagawa gamit mo yung paghanap buhay ano. Sana nga po. Oo. Sige na, bye-bye na. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Bababay din. Bye-bye. Ayun, bye-bye. No, talaga naman. Ingat kayo, Mulong, ha? Yan. Yan yung bahay ng lalaki na sinamahan ni Rochelle. Sabihin mo? Well, friend, tulungan niyo naman po akong maibinta po yung bangka ko para po maibili ko lang po kahit second hands na motor para po maikabit ko po rito sa hauler na ito para po meron pa akong panghanap buhay. Sige, magtitingnan ko, mag-aalok-alok ako ng bangka, no? Oo. Yung mga ganyang motor, kanino yan? Doon po sa barkada ko. Ginarahi lang. Okay. Sige. Alis na ako. Alis na kami. Bye-bye na. Bye-bye. Ingat. Bye-bye. Bye-bye man siya, Thank you for watching.